Breaking news po mga kababayan, ako po. Update po tayo sa ICC. PRRD update. Nako po, napalundag ito sa tuwa. May balita pong good news kay Tatay Digong. Tila bubuksan na po ang kanyang pintuan ng kanyang kulungan at nag-iimpake na. Dala-dala na po ang 10 maleta na naglalaman po ng damit. BP Sara, kinontak na lahat. Salubungin na si Tatay Digong. Hala, totoo kaya ito? Mga kababayan, sasabihin ko sa inyo sa dulo, bakit nag-iimpake na si Tatay Digong? Ito muna pag-usapan natin. BP Sara, nagpasalamat sa Diyos at sa kanyang mga abogado dahil ang Korte Suprema binasura ang impeachment laban sa kanya. Tito Soto, galit na galit sa Korte Suprema. Kailangan na daw magretiro ang mga horado. At para sa kanya, palitan na daw ang saligang batas. Dahil tila ang mga Korte Supremang ito ay binaboy daw ang saligang batas. Parang ganyan ang gusto niyang sabihin mga kababayan. Hindi niya nirerespeto ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon mga kababayan, gusto niyang baguhin ang konstitusyon, baguhin ang saligang batas. Hindi daw siya papayag. Aba, nagmagaling si Tito Soto na iskul-bukol, na debobo. Yan po ang sabi ng mga tao. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Sara Duterte. Meron po siyang pasabog dito. Magugulat kayo. Takot na. Sila bangagista, trilyanista, deliminista, honteberista, pinklawan, dilawan, tangalista, bobolista. Nag-iiyakan na mga kababayan na ito po, pasabog ni si BP Sara sa ICC. Po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte Street sa Den Haag. At sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw sa pagbibigay suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos sa ginuura na tanan, saka na po na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa ako ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kesa yung sa impeachment. Hindi na lang siguro ako magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors
come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makifile sila ng kaso, impeachment man o hindi. Okay. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive. Mga kababayan, mag-celebrate kayo pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo at huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yun. Internet lang ang kapital ninyo. Data lang. VP Inday, mabuhay ka, stay strong. Thank you. We are Maraming rooting for you. salamat sa inyo. Ang ano ko ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yun. Good health and happiness para sa inyo. Thank you, VP. Ayan, mga kababayan po ang pasabog ni VP Sara. Nako po, nag-iiyakan na po lahat. Mga bobolista tangalista. Nako po. Ito sabi ng tangalista, di ka paligtas. GAGO. Ayan, minumura si VP Sara. Ganyan pong utak ng mga tangalista at bobolista. Ito mga tagasunod ni Pinky Lista. They can put a good man down, good woman down. Nako po mga kababayan ko. Mabuhay ka, Inday Sara. Ikaw ang aming presidente. Thank you, Lord. Si Tatay Digong uuwi na. Ayan mga kababayan, uuwi na talaga si Tatay Digong dito. Yan ang sinasabi natin. Isipin nyo naman mga kababayan, binasura ng Korte Suprema ito. Syempre pag si Sara Duterte ang nanalo, mag-aal sa balutan na si Tatay Digong. Uuwi na ito ng Pilipinas. At si Trillanes, mag-aal sa balutan na sila De Lima at sila Bangagista dito. Yari na. Merong ipapatapon sa West Philippine Sea. Halaka, mga kababayan ko. Yari na. Ano sinasabi ng mga komento dito? Ikaw na lang pag-asa ng mga Pilipino para sa bayan. Kasi itong mga bulak-bulista na mga nagsisiganap ngayon sa gobyerno, hindi mapagkakatiwalaan. Nako po mga kababayan ko. Yari. Tignan nyo naman si Tito Soto. Binabastos ang Korte Suprema. Palitan na daw ang konstitusyon. Yung sinasabi niya, the impossible dream daw. Bakit binago daw ng Korte Suprema ang saligang batas? Bakit hindi na pwedeng mag-impeach ng isang opisyal ng gobyerno? Kung ito naman ay, naku po mga kababayan ko, magugulat kay kaya ngayon mga kababayan, si Tito Soto binabakbakan. Kaya ngayon po si Tatay Digong po, nag-iimpake na, ayan, praise God, talagang di niya pinabayaan sila Sara Duterte. Talagang hindi nila, they cannot put a good woman down. Ayun o, praise God, talagang di niya
pababayaan ng mga Duterte kasi sila ang mababait. Pero itong mga pinkilista na ito na nagsasabi, pero alam nyo mga kababayan, si Ping Lacson, mas okay pa itong si Ping Lacson eh. Alam nyo ba si Ping Lacson mga kababayan? Kahit ganyan-ganyan yan, sinabi niya na kailangan sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Hindi gaya ni Tito Soto, matigas, nagmamagaling, mas naniniwala sa legal luminary. Ayan, kaya nabakbakan tuloy ng taong bayan. Hoy, Tito Soto, huwag kang magmagaling. Kita nyo mga kababayan? I'm so happy for Vice President Sara Duterte. We love you. All support Tatay Digong from Zambales. Sir Alvin, salamat sa tiyaga mo para sa Pilipino. Gabayan ka ng Diyos. Walang sawang na magbigay ng kaganapan para kay Tatay Digong. Ayan mga kababayan ko. Suportahan po natin si Alvin Tourism dito mga kababayan. Congrats, the best 15th BP Sar, BPSD, mabuhay ang Supreme Court. Maraming salamat. God bless you all. Stay strong, Tatay Diggs. Ayan mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi natin. Kaya itong si Tito Soto wala na. Kita nyo mga kababayan, kita nyo si Tito Soto. Ipapanood ko sa inyo itong ginawa dito. Asan ba yung sinabi ni Tito Soto? Alam nyo itong nakakabwisit si Tito Soto. Kasi nga, akala niya magaling siya. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito. Mabibwisit kayo dito eh. Mabibwisit kayo dito kay Tito Soto kasi nagmamagaling. Wala namang alam ito eh, mga kababayan. Sabihin ba na may ibang agenda? O, tignan nyo mga kababayan. May ibang agenda daw ang Supreme Court? Nako po. Itong si Tito Soto, nagmamagaling eh. Tignan nyo pakinggan po natin. May ibang agenda daw ang Supreme Court? Aba, nagmamagaling naman ito. Sino ka, Tito Soto? Sino ka para sabihin na may ibang agenda ang Korte Suprema? Nako po, itong si Tito Soto. Nababaliw ka na ba, Tito Soto? Nababaliw ka na ba? Ba't mo sasabihin may agenda ang Korte Suprema? Nako po mga kababayan ko. Ito po, tignan nyo Tignan nyo po ito si Tito Soto, nagmamagaling. Tignan nyo po itong taong ito, sa sobrang talino, naalog na yatang utak. Would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbank sila, tapos tumigil sila, na yun, adjourn na sa kanila yun. O ayan mga kababayan, sinasabi ni Tito Soto, itong Korte Suprema, hindi alam ginagawa. Bara-bara. Kita nyo naman si Tito Soto. Oy, Tito Soto, nag-uban-uban ka na, hindi ka abogado. Ang mga yan, nag-aral ng ilang dekada yan. Bago sila makarating bilang Korte Suprema, tapos ikaw, hindi ka naman abogado, sino ka? Nagmamagaling ka. Yan po ang sabi ng mga tao. Bobo ka. Wala ka namang nagawa sa bayan, tapos babastusin mo ang Korte Suprema. Sino ka? Yari itong si Tito Soto na ito. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Sir, yung nabanggit nyo lang po baka may agenda yung Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinahirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. O, kita nyo mga kababayan, sinasabi ni Tito Soto dito, kaya ginawa ito para daw hindi ma-impeach yung mga justices. Oy, Tito Soto, igalang mo ang Korte Suprema, hindi ka abogado. Wala kang alam sa saligang batas. Tapos sasabihin mo, palitan ng saligang batas. Sino ka? Mga kababayan, nakita niyo naman ang taong ito nagmamagaling, wala namang alam. Ang tanda-tanda mo na dyan, sabi ng mga tao.
Inuban ka na, tumanda ka na, huglobang ka. Yun ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan. Galit na galit ang mga tao. Tignan natin ang komento ha. Galit na galit dito. Ito po. Ayan, tignan nyo po. Kung may pagdududa ka, dapat siguro sa self mo. Mantakin mo ilan kayong senador sa Senado, hindi lehitimong abogado. Paano nyo gagampanan ang sarili nyo sa Senate kung ikaw nga ilang dekada na diyan, naging maganda ba takbo ng batas sa Pilipinas? Nakailang SP ka na? May maganda ba kinahinatnan? Boykindat, doubt yourself, not SC. Marami na ang gagawa ng kabuktutan pag ganyan. Yawa, magaling ka pa sa SC. May thinking would be it bulaga. Bias talaga ang Supreme Court. Sabi naman ng tangalista, wala man lang trial nangyari. O, tignan yung mga tangalista, bobolista. Resign Soto. Nabaliw ka na siguro, Soto, alam mo. Akala mo ikaw ang matalino. Ang Supreme Court hindi. Baliw ka na talaga. Nako po mga kababayan ko, nababaliw na daw si Tito Soto. Parang ganun. Humirap eh. Humirap ang pag-impeach eh. Only because there was a question, the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat nun right then and there nasabi na agad eh. Pero yung ginamit kasi ng mga dahilan, yung mga dinamit na dahilan, hindi pwede. For example, yung adjournment, hindi naman eh. Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na inapprove eh. O, kita nyo, tinuturuan pa ang Korte Suprema. Hoy, Tito Soto! O, tignan nyo ha, hindi na ako magsasalita. Komento na lang pong ating tingnan. Ayan o, tignan nyo. Para pigilan kayo sa kabobohan nyo, Tito Soto, school bukol ka. Mag-abogado ka muna kasi ilang senador ang di dapat manalo ng eleksyon. Pero ewan ko ba bakit ganun ang naging resulta. Kawawang Supreme Court na nga yan. Pinakamataas, gusto talaga nila manatili at ubusin ang pera ng taong bayan. Di mga bobo ang mga Pilipino. Tito Soto, ikaw ang bobo. Ba't mo tinuturuan ng Korte Suprema? Sabi ni AJ Boy Tabatchoy, dapat palitan ka na lang dyan sa SP. Baka bago mayari yung talsik ka na dyan sa posisyon mo. Wala kaming pakialam sa'yo, Soto. Basta masaya na kami. Hindi kami duda sa agenda mo. SP kasi alam namin ang pangarap mo. Ayan mga kababayan. Sabi ni Tito Soto, panghihimasok ng Senado, kinestyon. Ayan o, Soto question SC legislative interference after ruling. Ayan mga kababayan ko. Galit na galit si Tito Soto. Nako po, nababaliw na yata, sabi ng mga komento. Lahat ng final, hindi ba pwedeng pag final yun na. Otherwise, wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nilang yon. Di ba? So, bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular amendment, particular impeachment is constitutional or not? Kita nyo mga kababayan, si Tito Soto sa sobrang talino, mas magaling pa sa Korte Suprema. Lahat daw ng decision mali, siya daw yung tama. Mga kababayan, kita nyo naman ang talino ng bobong ito. Bakit ka ba ng Senate President? Wala ka namang alam, bobo ka. Sabi ng mga tao, galit na galit ang taong bayan dahil hindi nirerespeto ni Tito Soto ang Korte Suprema. Mas magaling pa siya sa desisyon ng mga hurado ng judges dahil na basura ang impeachment ni Sara. Tito Soto, mag-resign ka na. Nababaliw ka na yata. Bakit gusto mong palitan ang konstitusyon at saligang batas? Yari mga kababayan na itong si Tito Soto, baliw na talaga, sabi ng mga tao. Napakadaming dahilan na mali. O yung sa inyo, sa ABS, nireport nyo raw. Di ba? Nasa decision. Imagine,
it finds itself in the decision of the Supreme Court a wrong press release, a wrong press report, at ginawa pa kayong mali ang ABS. O isipin nyo mga kababayan, alam mo Tito Soto, hindi maglalabas ang Korte Suprema na hindi nag-iimbestiga. Itanim mo sa kokote mong malamunggo, Tito Soto. Ang Korte Suprema nag-iimbestiga muna bago mag-release ng anumang report. Yung sinabi niya, may basehan yan. Tito Soto, makinig ka. Yang utak mong malabatibot, malautak ng isang daga na lasenggo na pasuray-suray, malalanggam na may kambal na duwende, na yung utak ay malautak ng kuto ng garapata. Ganun ang utak mo. Sabi ng mga komento, ba't mo tuturuan ng Korte Suprema? Abogado ka ba? May pinag-aralan ka ba? May alam ka ba sa batas? Yari, Tito Soto, sinuplak ng mga tao. Di ba? I can't imagine. Wow, ibang klase. And now, they did not correct all these things in this decision. Pati ako talagang very critical ako doon sa kinasabing adjournment eh. Di naman kami nag-adjourn eh. Wala namang adjournment sinidiye eh. Alam nyo mga kababayan, puro sinidiye ito. Itong si Tito Soto, alam mo, mag-resign ka na. Nakakasawa yung mukha mo. Binabastos mo. Ang Korte Suprema, wala kang alam. Dapat irespeto mo ang kanilang desisyon. Isa kang bobo na senador. Yan po ang banat ng mga tao, galit na galit. Eh bakit si Lacson? Hindi naman niya tinutuligsa ang Korte Suprema. Bagkus, kailangan daw sundin ang desisyon ng korte. Anuman ito, labag man sa'yo o hindi, panig man o labang sa'yo, kailangan mong irespeto ito. Dahil yan ay magiging batas ng kalupaan ng Pilipinas. Itong si Tito Soto, may ibang agenda ito mga kababayan ko. Alam na this. Pa yun eh. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach eh. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. O, kita nyo mga kababayan, legislative overreach daw. Dahil po sa ruling na pagbasura ng korte dito sa impeachment laban kay Sara Duterte, nagkamali daw ang Korte Suprema. Mas magaling daw si Tito Soto. Tito Soto, mag-resign ka na dyan at palitan mo na ang Korte Suprema. Palitan mo na ang konstitusyon. Sa sobrang galing mo, para ka ng si Jose Rizal, para ka ng si Einstein na sobrang talino. Mga kababayan, anong masasabi nyo kay Tito Soto? Sobrang galing. Mag-comment po kayo. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.